exporting naman po tayo. So, sa exporting po, ganito po ang proseso. No? Punta po kayo sa desktop. So, gawa po kayo ng isang folder. Lagay niyo po dyan SF10. Ano po? SF10. SF10, ano po? Sa loob po niyan, gawa po din po kayo ng folder. Ito yung sa mail. Other. New folder. Female. So, ang gagawin nyo lang po dyan, so po itong folder, right-click, new, tapos, Microsoft Excel. Ano po? Huwag nyo pong papangalanan na yan lang po talaga ang inyong, ganyan ang pangalan yan. Ano po? Yung Excel. No? So, ang gagawin nyo po dyan, open nyo siya. Pag na-open nyo po siya, dyan po pumupunta po yung gusto nyong i-export. Balik po tayo sa load. Kung ano po yung nakalagay po ang pangalan dito, yun po yung may export. Ano po? Yan. So, pag pinindot ko po itong SF10, ito po no, yan, ayan na siya. Ito po. So, i-edit na po lahat yan. Pwede nyo na po ma-edit lahat yan nandito. Ano po, itong kanyang data. Ano po, wala na po yung formula. So, ayun din po, pwede nyo na po siyang ma-edit. Yan. Ano po, pwede nyo siyang ma-click dito or yan. So, after po nyan, so i-close nyo po ito. Close. Save. So, kung pupunta po kayo dun sa, sa mail, ang gagawin nyo po dyan, sa kanya po siya i-rename. Para mas madali po mag-rename, ito po, ayan. Kopyahin nyo lang po yung kanyang pangalan. Ayan, tapos escape o kaya click nyo lang po dito para hindi ma-unselect siya. Okay? Tapos punta po kayo dun sa folder. Ayan, sa kanya po siya rename. Ayan. Okay, rename. Pwedeng ganito, rename po siya. Nasa na yung rename? Ito, rename or just isang click lang po dyan. Select nyo lang din, isang click. Ayan, pag nag-blue, rename. So, paulit-ulit lang po yung proseso. Right-click, new, Microsoft, Excel worksheet. Huwag nyo po yung i-rename. Open nyo po siya. So, ito na siya. Hide nyo lang siya. Punta po kayo dito sa inyong globe. Palit kayo ng pangalan. Antipwesto. Yan. Click po yung SF10. Yan. Ayun doon na po yun. Ayan na siya. Ayan na siya. Okay po. Antipwesto po yan. And then, close. Save. Dito po sa loob ninyo. Select nyo lang po ito. Copy. Then, click lang po kayo dito sa blanco para ma-deselect po siya. Then, punta po kayo dun sa inyong folder, rename, copy, paste, then, click nyo lang dito, click lang dito. Then, ulit-ulit lang po yung proseso. Ngayon naman po, sa ibang file, kasi kung pupunta po kayo sa SF9, ayan, meron din pong export. So, ang gagawin nyo, ganun lang din po, pahala kayo kung gusto po nyo dito magawa ng SF9 po ng bata ninyo. New Microsoft Excel worksheet. Huwag niyo po yung i-rename. Yan. Tapos punta po kayo doon sa log nyo. Kung ano po yung pangalan dito, yun yung po ma-export. Okay, so ayan po siya. So editable na po siya. Okay, pwede nyo siya ma-edit. Ano po? Tapos, sa ibang file, meron din po yan eh. Kagaya ng SF5, meron pang export. Ganun lang din po yung proseso. Sa alam ko dito sa SF2, dito sa summary, meron din po yan. Ganun lang din po proseso. Okay, halimbawa, bigyan ko po kayo ng example dito sa export ng SF2. By the way po, pangalanan nyo na po ito. SF9, SF9. Only anti-testing. Pesto. Nakabukas yun. Dapat ay naka-close. So, yan. Ayan. Dapat yan ay naka-close. Save. Dapat yan ay naka-close bago nyo ma-rename. SF9 anti
Pues, ito. Yan. Ganun din po kung gusto po ninyo yung SF2, ganun din po proseso, pwede nyo i-rename, open po ninyo, punta po kayo dito sa loop, and yung loop nyo, click nyo po yung export. Okay. Dahil marami po yung sheet, bawat buwan, medyo matagal po yan. So, yan na po siya. Okay po. Sana malinaw po yung pag-export para hindi po kayo mahirapan. Okay. So, close nyo lang po ito. Save. Then, pwede nyo na po siyang rename. Yan. SF2. SF2. Ah, kung ano po yung section nyo. Yan. SF2. Pwede nyo po siyang ma-edit. Ano po? Pwede nyo siyang ma-edit. Sana malinaw po yan. Okay? So, ganun pong exporting ano. Sana meron kayong natutunan. Para po sa ID info. Ito pong ID info. Yan, kagaya po yan. Hindi ko ginawa yung tamang proseso. Lalabas po yan. So, endio lang po yan. So, ID info, lagay lang din po. Ganun pa, pareho lang din po. Ayan. Open nyo lang siya. Ayan. Click po kayo sa loob. Then, ayan. Ito po yung information po ng inyong mga anak po. Ito po, para kung sakasakaling hingin po yung information po ng mga bata para sa ID, meron na po tayong ipapasa. Okay? Save na lang po yan. Sana po malinaw po yung tutorial po ng exporting.